Marco? Garalgal na tinig niya. Tulad ng sinabi ko, hindi tayo gagawa ng hindi mo gusto. Irerespeto ko bawat nais mo. Pero hindi ako magkapakapayag na magkahiwalay tayo ng higaan. Ano na lang ang sasabihin ng mga kasama natin dito sa bahay, hindi ba? Kahit na forced the arranged marriage lang tayo, we have to act in their presence that we are truly happily married couple. Para naman pag humarap tayo sa papa mo, we are fully prepared. Mahabang paliwanag ni Marco na patuloy nakatitig sa mukha ng asawa. Kanina pa talaga siya nagtitimping halikan ito. Okay. Alanganing umiti si Romina bilang pagsang-ayon. Ang buong akala niya aalis na to sa harapan niya. Ngunit sa pagkabigla, binigyan siya ng asawa na magaang halik sa labi. Ikaw kasi, ngumiti ka pa. Di tuloy ako nakapagpigil. Piling wika ni Marco kay Romina na katulala sa kanya. Good night, sweetie. Muling ginawa na niya na masuyong halik sa noo ang asawa. Pagkaraay ngiting-ngiting humiga na sa kama. We have a lot of things to talk about but for now, let us go to sleep. Dagdag pa nito at pinagpag ang panig ng hihigaan niya at tuluyan na tong humiga. Saka lang nakahinga na maluwag si Romina na makitang pabikit na ang asawa. Kaya dahan-dahan siyang lumapit sa higaan. Maingat ang bawat kilos niya para hindi na magambala pa ang katabi. Take this. Sadyang pilo si Marco at inabot ang yakap na unan sa kanya. Ano ka ba? Magkakasakit ako sa iyo sa puso eh. Aniyang sila po ang dibdib dahil sa gulat. Tuluyan ang pinakawalan ni Marco ang pinipigilang pagtawa. Ang cute mo talaga. Relax lang kasi masyado kang tense. Anito tinukod ang kamay sa ulo habang nakatunghay sa asawa. Pwede bang matulog na tayo? Pagkuway wika ni Romina upang makaiwas na sa panunodyo ng asawa. As you wish, my lovely wife. Isang ngiti muli ang ginawad ni Marco at umayos ito sa pagkakahiga. Akmang tatalikod na si Romina na nagsalita pa si Marco. Pwede bang wag kang tumalikod? Ngayon lang ako nagkaroon ng katabi tapos tatalikuran mo pa ako. Masuyong bigkas nito. Di malaman ni Romina ngunit tumalima naman siya na humarap dito at mariing napapikit. Walang anumang salita at pinilit niyang magtulog-tulugan. Thank you. Huling salita ni Marco at payapang pumikit na rin. Ilang oras pang lumipas at marahang nagmulat ng mga mata si Romina. Sadyang hinintay niyang makatulog ang asawa para makaiwas sa presensya nitong nakakapagpatuliro sa kanya. Ang gwapong mukha nito na payapang nakapikit ang namulatan niya at wala sa loob na napangiti. Ang cute niyang matulog. Kinikilig pang hiyaw ng isipan niya. Di malaman ni Romina kung gaano siya katagal na nakatitig sa gwapong mukha nito. Samat-saring isipin ang naiisip niya dahil sa pagpapakasal dito. Ngunit ganun pa man ramdam niyang poprotektahan siya nito sa mga posibleng mangyayari. Halos madaling araw na nang gupuin ang antok si Romina. Akiko, what's the meaning of this? Galit na bunga ni Sanji sa dalagang nakain at galit na lapag ang ilang pahina ng papel sa harapan nito mismo. Baliwalang tinignan ni Akiko ang mga papel. Notice from the Dean's Office of Law, informing you that I am dropping as a law student. Aniya sabay subo ng kinakain. Habang tahimik namang nakain si Doña Eiko. I know, but I'm asking you why? Papa, hindi pa ba klaro sa'yo na lahat na hindi ako tutuloy sa pag-aabogada? Since ikaw lang ang may gusto niyan. This time we cannot force you to do what you want, Papa. Starting today, I declare myself free from your manipulation. Matapang na sinalubong niya ang nagbabagang ama. Lapastangan. Galit na pinokpok ni Sanji ang lamesa. Sanji, pati sa harap ng pagkain wala kang galang? Dapat noon pa ako nakialam sa kung paano mo tratuhin at palakihin ng mga anak mo. Dahil buong akala ko tuwid ang landas na tinatahak mo. Pero not this time. Kasama ako ni Akiko na nag-enroll ng fashion school at wala ka nang magagawa. Sabat ni Doña Eiko at marahas na tumayo. Mama, gusto ko lang silang mapabuti. At ginagawa ko lang ang alam kong tama. Mapabuti at tama? Hindi yun ang ginagawa mo sa mga anak mo. Sinisikil mo ang karapatan nilang mabuhay ng ayon sa kagustuhan nila. Mama, enough Sanji. Gagawin na Akiko ang gusto niya at di ka na pwedeng makikialam pa. Matigas sa salitang tumalikod ang ginang. Ipapakita ko sa iyo ang kaya kong gawin, Papa. Ani din ang dalaga at umalis na rin. Naiwan namang nanunlumo si Sanji. Inihilamos na lang niya ang dalawang palat sa mukha. Oh God! Mabibining mga halik at malaanghel na mukha ni Romina ang nabungaran ng mga mata ni Marco pagkagising.
habang mahigpit na nakayakap to sa kanya at nakaunan sa matipuno niyang braso. Kaya't napangiti na lamang siya dahil sa itsura nila. Pilong dinikit pa niyang lalo ang katawan sa asawa at kinawit din niya ang isang kamay sa bewang nito. Habang tinitingnan ang mukha ni Romina, ay kakaibang lakas at kasiyahan ang hindi may paliwanag ni Marco na mga sandaling nakakulong to sa bisig niya. Sadyang kakaiba ang dating ni Romina sa kanya, lalo pa nang malaman niyang tungkol dito. Aaminin niya, ginamit niya ang gipit nitong sitwasyon para magawa at malapit ng gusto ni Dito. At sisiguraduhin niyang magiging kanya na ito habang buhay. Staring in your eyes makes me tremble. Am I falling in love with you? Mahinang bulong niya sa asawa pagkaraay masuyong pinagtungki niya ang mga ilong nila. Tila nagkabisa naman iyon kay Romina at marahang nagmulat ng mga mata. Ganon na lang ang panalaki ng mga mata niya nang maramdaman ang ayos na ng asawa, lalo pat malamlam na nakatunghay ito sa kanya. Walang kaabog-abog, sinakop ito ang labi nitong nakatikom. Ang abnormal na tibok ng puso ni Romina muling nang ibabaw. Ang labi ni Marco ang tanging naramdaman niya ng mga oras na yon. Good morning, sweetie. Nakangiting bati ni Marco nang bitawan ang labi niya. Ano ka ba? Ani at pabalikwas na bumangon. Why? Maang-maangan pa ni Marco habang umiinat-inat sa kama. Grabe ka naman makayakap. Ang sakit ng leeg ko. Anito at ginalaw-galaw ang leeg. Ako? Niyakap kita? Ikaw nga lang tong halik ng halik. Mataray niyang wika sa asawa para pagtakpan ang kanyang nararamdaman. Asawa naman kita. Remember, Mrs. Santiago ka na? Nakangising tinaas pa ni Marco ang kanang kamay kung saan nakasuot sa palasingsingan nito ang wedding ring nila. Oo nga pero... Hindi na tuloy ang sasabihin ni Romina nang bigla siyang hilahin ng asawa pahiga muli sa kama. Marco! Nanlalaki mga singkit niyang mata. Dahil akmang tatayo siya nang itaas nito ang dalawang kamay niya sa urunan din niya. Let's break the ice between us, sweetie. Wala nang inaksayang sandali si Marco at muli pang sinakop ang nakawang lalabi ng asawa habang parang tuod na hindi makagalaw si Romina. Ngunit porsigito talagang asawa na basagin ang anumang nakapagitan sa kanilang eyes dahil nagsimula ng uminit ang pakiramdam niya. Marco's lips are teasing, kaya naman otomatikong napapikit na lamang si Romina habang unti-unting gumaganti ng labi nito sa pagtugon ng asawa. Lalo namang pinagbuti ni Marco ang ginagawa. Puno ng pagsuyo at paggalang ang bawat hagod ng labi ni Marco. Marahang binitawan na rin niya ang mga kamay ni Romina dahil kusa na tong yumakap sa leeg niya. Nakakaliyong pakiramdam ang humihimay-may sa kalamnan ni Romina, lalo pa nga't marahang humahaplos sa mga malikot na palad niyang asawa. Tito Marco, Tita Romina. Malakas na katok at tinig ni Kesha ang nagpatigil sa dalawa. Tito Marco. Saglit pang tumigil si Marco at napatitig kay Romina na parang binuhusan naman ng malamig na tubig dahil sa gulantang. Si Kesha. Wika ni Romina. Dahil sa pag-aalala, dagli ang bumangon ng dalawa para buksan ang pinto. Princess, what happened? Nag-aalalang bungad ni Marco sa pamangkin. Ken, why? Ani din Romina. Tito, si Crazy the Monster. Nasa baba, galit na galit. Natatarantang wika ng bata. Si Crazy? Marco, where are you? Marco? Sigaw nito mula sa baba. Habang sinasamahan pa ng komosyon na nagmumula kina Annette at Liza. Isang buntong hininga ang ginawa ni Marco at napatingin kay Romina. Your problem begins as of this moment, sweetie. Pangaasar ni Romina at sinamahan pa ng ngisi. Go to your room muna, Kesha, okay? Tito Marco will fix that crazy monster for us. Pagkuway giniya nito ang bata, papasok sa kwarto nito. Napapangiting napailing na lang si Marco sa inakto ng asawa. Marco, ano ba? Bitawan niyo nga ako? Halos tumabas na ang litin ni Crazy at tagpapumilit na makahulagpos sa pagkakakapit ni Annette at Liza sa magkabilang braso nito. Miss Crazy, huwag ka dito maniwala. Hinihingal na pigil ni Liza. Ma'am, hindi ito palengke. Tsaka baka magising si na Sir, nagka-honeymoon pa naman yun kagabi. Biglang wika ni Annette, sabay tutop ng madaldal na bibig. Lalong umangal si Crazy pagkarinig ng mga sinabi ng mahaderang kasambahay. Annette! Saway ni Aling Lydia. Ay, sorry. Mga walang hiya. Marco! Muling sigaw ng babae. Anong kaguluhan to, Crazy? Sa lubong ng mga kilin ni Marco pagbaba. Galit na iwinaksa ni Crazy ang dalawang katulong na nakakapit sa kanya. Totoo bang nagpakasal ka na?
Tanong ni Chrissy at kumapit pa sa braso ni Marco. Yes, Chrissy, just yesterday. Malumanay pang sagot nito. How dare you? How about me? Anito na biglang bumalasik ang tingin. Look, Chrissy, from the start you know where to stand. I've never taken it for granted. Muling tumingin si Marco sa babaeng nagniningas ang mata sa galit. That's it? After all I've done for you, ibabasura mo lang lahat. All along akong kasama mo, Marco. Hindi ko nakakalimutan na naging isa kang mabuting kaibigan. Pero alam mo rin na hanggang doon lang kaya kong ibigay sa'yo. Thank you for everything, Chrissy. Kalmadong tinig ni Marco. No, you can't do this to me. No! Nag-hysterical na reaksyon ito. Di naman nakatiis bumaba si Romina dahil dinig na dinig niya ang malakas na boses ni Chrissy. What is going on here? Masyado naman yatang maaga pa para mambulabog ka. Mataray na bungad ng fresh na si Romina. Sinamantala-tala niyang mag-ayos ng mabilisan para handa siya sa pakikipagharap kay Chrissy. Napapangiti naman ang lihim si Marco habang nakatingin sa asawang bagong baba. Isang sexy spaghetti jump short na floral ang suot nito, kaya't litaw ang mahahabang bias, pati ng buhok nitong di pa gaanong natutuyo mula sa pagligo. San ka ba galing na babae ka? At bigla ka na lang umeksena sa buhay ni Marco? Who the hell are you? Baling ni Chrissy kay Romina habang tinitingnan to mula ulo hanggang paa. Stop it, Chrissy! Saway ni Marco, sa narinig ay umangat na isang sulok ng labi ni Romina. It's alright, sweetie. Let me allow to introduce myself. Pagkaraay baling niya sa asawa. Dr. Romina Santillanes, exactly 25 hours and 35 minutes as of this moment, I have become Mrs. Marco Santiago, formerly pediatric doctor in Washington Hospital in the United States, recently based in Davao Doctors Hospital. Satisfied? Isang ngiting puno ng pagmamalaki ang ginawa ni Romina matapos salubungin ang napangangang babae. Tsaka lang tila natauhan si Chrissy, biglang bawi ay nagtaray naman ito. So, saan ka naman nadampot ni Marco? Oh, sorry to tell you, hindi niya ako dinampot. It just happened that when he saw me, he felt that I am the perfect girl who is destined to be with him for the rest of his life. Not unlike someone out there na nagkakandara pa at desperadang maghabol. Sarkasikong wika ni Romina. Are you referring to me, bitch? Uminit ang tanong nito. Sort of. Bastard? Akmang sasampalin na to nang humarang ang asawa. Don't you dare touch my wife, even her fingertip. I am warning you, Chrissy. Madilim ang mukhang wika ni Marco. I hate you, Marco. Mangyak-ngyak na tumalikod si Chrissy dahil sa pagkapahiya. This way, ma'am. Hirit ni Annette na giniya pa ang direksyon ng pintuan. Malalaking hakbang ginawa ng babae palabas. Hay nako, ang hirap talagang maging pogi, di ba sir? Grabe no? Biro ni Liza kay Marco para mawala ang tensyon ng lahat. Hindi masyado, Liza. Pogi ba ako, sweetie? Narunod yung baling ni Marco sa asawa. San banda, Mr. Santiago? Kunwari nagtaas ng kilay na tugon pa niya. Pogi naman talaga si Tito Marco, Tita Romina. In fact, crush nga ni Tita Annette at Ate Liza eh. Biglang sabat ni Kesha habang pababa. Princess, thank you sa rescue. Ngiting-ngiting sinalubong niya ang pamangkin. Naku, ang daldal mo naman, Bebe Kesha. Pero sir, pakita naman na mapintog mong abs. Pilang hirit ni Liza. Liza! Pigil ang tawang sabay ni Manang Lydia. Magubad ka nga, sir. Total yan na nga pwede naming hilingin sa'yo. Tudso ni Annette. Isa ka pa, Annette. At muli ng matandang mayordoma. Ano, sweetie, would you allow me to take off my shirt? Nangaakit na wika ni Marco sa asawang nagpipigil ng ngiti. Meron ka bang abs? Pili ang hamon ni Romina. To see is to believe. Nakangising dali-daling tinaas ni Marco ang t-shirt. Tilian ng mahadera na sina Liza at Annette na napagtutop ng bibig. Natatawang naiiling naman si Manang Lydia. Panay naman ang pag-cheer ni Kesha habang pilit na tinatago ni Romina ang paghanga sa nakikita. So, what can you say? Untag nito sa kanya. Okay na. Hamig niya sa panonodyong tanong ng asawa. Parang natitense ka eh. You wanna feel it? Nanlalaki ang matang napatitig siya rito. Hey, magdamit ka na nga. Okay na nga, di ba? Saway niya upang itago ang kilig at hiyang nararamdaman. Hala, mamaya na naman Romina hanggang tingin lang kami ngayon eh. Kinikilig si Annette. Mabilis naman kinarot sa tagiliran ni Manang Lydia si Annette. Manang naman, joke lang yun. Kamot ulong bawi ng pilyang kasambahay. Nakalaan kasi to kay Doktora Romina ngayon.
ani Marco at kinabig ang asawang natetensyon. Ay! Chorus pang tilian ng lahat. Marco! Nahihiya si Romina. Ang cute mo talaga. Nakangiting ninakawan ng isang halik sa labi ni Marco ang asawang namumula. Grabe! Kumakalas yung buto ko sa kilig. Hiyaw ni Annette. Salap! Sigaw na ni Liza nang umuso pa. Girls, tama na. Baka di ako patabi ng asawa ko dahil feeling niya pinapahiya ko siya. Baling ni Marco sa mga audience nila. See you around! Muling wika nito at kumiti bago tumalikod. Nahihiyang napatingin na lang si Romina sa lahat. Lumipas ang maghapon, puro biroan at tampunan ng tukso ang bagong mag-asawa. Di mapigilan ni Romina ang kakaibang damdamin na lalong lumalawig habang unti-unti siyang nakikilala si Myro. Hindi na rin to suplado at kahit kasama nila sa bahay natutuwa sa pagbabago nito. Maging si Kesha ay naging masigla, punong-puno ng pag-asa makakapaglakad siya. Labis ang kagalakan ni Romina. Kung hindi niya inaasahan ang sasabihin ni Marco kinagabihan na naghahanda sila sa pagtulog. Uuwi ka na ng Davao with me. Anunsyo nito. Ano? Natitilihang tanong niya sa asawa. Haharap tayo sa papa mo? Nararapat lang na magkakilala kami. Matatag na wika ni Marco, tsaka ngumitin ng bahagya sa asawang napawang ang labi. Bakit parang aga naman yata? Tanong ni Hiromi. Hindi ka pa mapagod magtago? Tulad ng sinabi ko noon, ibabalik ko sa normal ang buhay mo. But this time kasama mo na ako sa sistema at mundong liikutan mo. Ani Marco at saka lumapit sa kanya. Hindi mo mayaalis sa akin na magkaroon ng pag-aalala. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ng pamilya ko, especially ng papa ko. Bakas, sa tinig ni Romina ang pangamba. Everything is going to be okay. All you have to do is to trust me. Masuyong wika ni Marco at marang hinaplos ang kanang pisngi niya. Parehong nakahiga silang nakatagilid sa isa't isa habang sobrang lapit na mga mukha nila. Nakadama ng pagkapayapa ang damdamin ni Romina matapos marinig ang sinabi ng asawa. Thank you, Marco. Huwag kang magpasalamat dahil kulang pa yan sa ginawa mo sa amin ni Kesha. Mas malaking favor ang binigay mo sa akin dahil binigay mo ang iniingatan mong pangalan? Shh! Don't mention it. Masaya akong sa iyo ko dinugtong ang pangalan ko. Bulong ni Marco at tinitigan siya. Ang pintig ng puso niya ay muling kumalabog dahil sa tensyon. Salamat ulit. Can I ask you a favor? Biglang tanong ng asawa. What is it? Can I hug you? Promise, hug lang. Nagsusumamong sinulubong nito ang mga tingin niya. Ewan ba niya't napaparunok naman siyang tumungo? Thank you. Ani Marco at inunat ang kanang braso para doon siya umunan. Habang damadama niya ang hininga nito na dumampi sa mukha niya. Lalo pang nagrigodon ang puso ni Romina nang ikawit ng asawa ang braso nito sa bewang niya. Ang init ng katawan nito ay tila isang ginhawa na may ahambing sa mainit na kumot na panlaban sa lamig. Ewan ba niya't napakasarap humimlay sa buong katawan nito, kaya't lalo pa niyang siniksik ang katawan dito. Good night, sweetie. Anas ni Marco na dinampian na masuyong halik sa noo ang asawa. Otomatikong napapikit si Romina dala ng sensasyon. Good night. Tanging nais sa tinig niya at marahang pumikit. Parehong nakatulog ng may ngiti sa labi ang dalawa nang lumipas ang ilang sandali habang magkayakap. Davao City. Malalim na ang gabi ngunit nanatiling nakaupo si Zanji sa garden. Ang pinaka-paboritong parte ng bahay ni Ira, ang yumaong asawa niya. Nanatili pa rin tong maganda at puno ng bulaklak, ngunit sadyang kulang dahil walang nagbibigay buhay sa mga ito. Mga piping pagluha ang kaya niyang gawin. Nais niyang maramdaman ang presensya ng asawa dahil sa mga bigat ng problemang dinadala. 2 linggo mula ngayon mapapasa kamay na ni Senator Velez ang Sunrise Plantation. Mapait na ngumiti si Sanji, sabay ng maring pagpikit ng mata. I'm sorry, Papa. Your son is a failure. Mahinang bulong niya sa kawalan. Di niya natupad ang pangako sa amang aalagaan at pakaiingatan ng pinakamamahal na negosyo. Kanina pa ba siya dyan? Ani Doña Eiko sa kasambahay. Opo, ma'am. Simula po kaninang hapon. Muling tinuon ng Doña ang paningin sa anak mula sa di kalayuan. Simula nang mamatay ang may bahay nito, di na ni minsan pang nagawi si Sanji sa hardin ni Ira. Marahil mas naalala at nasaktan nito pag ganoon. At maraming masasayang gunita ang nakatanim na rin doon. Pero sa mga sandaling iyon, tahimik lang tong nakaupo sa duyang ratan, nakatanaw sa mga bulaklak na nagsisinagan ng maliwanag na ilaw.
Naisa nang lapitan ng ginang anak, pero mas pinili lang niyang hayaan ito. Malungkot na tumalikod siya kahit naaandap-andap ang kalooban niya. Napag-alaman niyang hindi ito pumunta ng plantasyon at buong maghapon tawag ng tawag ang sekretary nito. Pagkaraan ng 2 araw, nakatanggap ng tawag si Romina mula kay Jackie na pabalik na to ng Davao. "See you, bestie." Tiyak matutuwa si na grandma at Akiko. Masayang wika ni Jackie. "Miss na miss ko na rin sila, Jack. Kinakabahan ako sa posibleng mangyari." "Don't worry. Think positive and everything will be okay." "Thank you, Jack. See you in Davao." Wala pang definite date kung kailan pero pinaghandaan na ako ni Marco. Aniya sa kaibigan. "Pagkakaguluhan yung asawa mo pagdating ng Davao, kaya wag mong i-display masyado." Ani Jackie, na sinabayan pa ng mahinang pagtawa. "Lukarit ka talaga." Natatawang tugon ni Romina. "Sige na, I have to go. Boarding ng plane, baka maiwan pa ako." Paalam nito at nawala na sa linya.